Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-7 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating ebanghelyo, narinig natin ang pagdidescribe ni Jesus sa kung ano mayroon sa impyerno. Sabi po dito, sa impyerno, yung mga uod, hindi yan mamamatay. Pabalik-balik lang sa katawan ng tao na kung sino man ang mapupunta. At yung apoy, wala rin tigil. Hindi rin mamamatay ang apoy. Na-imagine niyo po ba kung doon tayo mapupunta? Uy. Maganda rin to, na ipapaliwanag sa atin mismo ni Jesus. Pero sabi rin niya, sa langit, mayroon ding langit. Kung may langit, may impyerno. At ang sinasabi ni Jesus, mabuti pang bulag ka, o ang isang mata mo wala, isang kamay wala, isang paa wala, na mapunta sa langit, kaysa kumpleto tayo. Nasa impyerno naman tayo. Pero mo, labas-pasok yung uod sa mata mo, yung kamay mo, nakikita mong nasusunog pero hindi tumitigil. Yung paa mo, grabing paghihirap ang mararanasan natin. Pero binibigay ito ni Jesus bilang babala para sa atin. Ayaw ni Jesus na tayo po ay mapunta sa impyerno. Hindi lang ito yung basta yung parang pananakot, Minsan kapag yung mga bata ayaw makinig, tinatakot natin, hala ka,
mapupunta ka sa impyerno. Hindi ito yung ganong estilo ni Jesus, kundi ipinapaliwanag niya na mayroong langit at mayroong impyerno. At mas gusto ni Jesus na, kumbaga sa pananaw ng tao, kahit imperfect ka, kahit nabulag ka, kahit pilay ka, lumpo ka, okay lang, basta't mapunta ka sa langit. So, ibinibigay ito para mapagnilayan natin yung atin pong mga nagiging pagkilos. Kailangan natin mas maging responsible. Hindi natin pwedeng basta gamitin yung mga katagang freedom o kaya naman kalayaan ko po ito. Gagawin ko kung ano ang gusto ko dahil kalayaan ko ito. At sadya namang ibinigay yan ng Diyos sa atin, yung kalayaan na magdesisyon, kalayaang pumili. Kaya ngayon, minsan parang overuse na o abuse yung mga kalayaan natin. Na hindi natin i-consider na yung kalayaan natin baka nagdudulot ng pagkakasala ng ibang tao. Kaya nga sabi, kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, kung ang mata mo ang kamay, ang paa, putulin mo na, dukutin mo na. Pero bago ito, sa umpisa, ang sabi, ang sino mang maging sanhi ng pagkakasala ng kahit sa isang maliit na ito, maging sanhi. Kung tayo, kaya nga sabi ko, minsan di natin kinukonsider yung mga sinasabi natin, minsan yung mga pinopost natin, halos maghubad na tayo sa social media, kasi kalayaan ko ito ang daming nanonood sa'yo, ang daming nagbubukas ng mga, kahit nga ang bata, nakikita na yan, yung pagmumurahan, pag-aaway-away, kahit yung mga post na, parang saan, wala lang. Pero may nagkakasala dahil sa iyo. Dahil sa atin. So, doon pa lang, biriin mo yun, kala mo, wala naman akong ginawa sa kanya. Pero, yung ginagawa mo, nagdudulot ng pagkakasala ng iba. Kaya nga, sa unang pagbasa, pinapaalala din sa atin sa aklat ni Sirach, huwag kang manalig sa iyong kayamanan. May mga taong dahil sa kagipitan, kumakapit sa patalim. May mga taong dahil sa kagutuman, mapapasunod mo at gagawin nila kung ano ang gusto mong ipagawa sa kanila. May pera ka At sasabihin mo, kalayaan ko itong gawin. Okay, kalayaan mo yan. Pero tandaan mo, pagdating ng araw, may naghihintay sa atin. May mapupuntahan tayo. Hindi ko nga lang alam kung sa langit, pero may mapupuntahan pa tayo. May pagdadalhan o pagkakalagyan tayo pagdating ng araw. So, mas maging maingat nawa tayo sa ating mga ipinapagawa at lalong-lalo na sa ating mga ginagawa. Kailangan natin mas maging sensitive, maging considerate. Hindi lang basta masaya ka na ginagawa mo ang mga bagay na yan. Tingnan mo din kung sino ba ang naaapektuhan at kung sino lalong-lalo na ang nagkakasala dahil sa atin. Amen.